Sa gitna ng malawak at tila walang katapusang disyerto ng Arabian Peninsula, sa isang panahon kung saan ang mga tribo ay nabubuhay sa ilalim ng iba't ibang paniniwala at kaugalian, isang kwento ang magsisimulang humubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang simula ng isang pananampalatayang magbibigay liwanag sa milyon-milyong buhay at magtatatag ng isang sibilisasyong aabot sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa taong X110, sa isang gabing puno ng katahimikan at misteryo. Sa labas lamang ng abalang lungsod ng Mecca, may isang lalaking kilala sa kanyang katapatan at integridad. Si Muhammad ibn Abdullah. Sa kanyang edad na 40, madalas siyang nag-iisa at nagdarasal sa isang kuweba sa bundok Jabal al-Nur na kilala bilang Kuweba ng Hira. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa isang sandali na magpapabago sa lahat, isang pangyayari ang naganap. Ayon sa kasaysayan ng Islam, habang si Muhammad ay taimtim na nagdarasal, isang anghel ang nagpakita sa kanya. Ito si Anghel Gabriel, ang sugo ng Diyos. Sa isang tinig na yumanig sa kanyang buong pagkatao, inutusan siya. Iqra. Basahin. Naguguluhan at takot, sumagot si Muhammad na hindi siya marunong bumasa. Ngunit 3 beses inulit ng anghel ang utos at sa huli, binigkas ni Muhammad ang mga unang talata ng banal na Quran. Ito ang simula ng kanyang misyon bilang huling propeta ng Diyos. Pabalik sa Mecca, na nooy isang mahalagang sentro ng kalakalan at tahanan ng Kaaba, isang sagradong gusali na dinarayo ng mga paganong Arabo, sinimulan ni Muhammad na ibahagi ang mensaheng kanyang natanggap. Ang mensahe ay simple, ngunit radikal. May iisang Diyos lamang, si Allah, at ang lahat ay dapat sumuko sa kanyang kalooban. Ito ang kahulugan ng salitang Islam, pagsuko. Sa simula, iilan lamang ang naniwala sa kanya. Ang kanyang asawang si Khadija, ang kanyang pinsang si Ali, ang kanyang kaibigang si Abu Bakr, at ilang malalapit na kasama. Ang mga unang taon ng pangangaral ay puno ng pagsubok. Ang kanyang mga turo ay direktang sumasalungat sa matagal ng paniniwala at sistemang panlipunan ng Mecca, lalo na ng makapangyarihang tribong Quraysh na namamahala sa Kaaba. Naranasan ng mga unang Muslim ang matinding panguusig, pangungutya at karahasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang pananampalataya ay lalong tumibay. Ang bawat talata ng Quran na ipinapahayag ay nagbibigay sa kanila ng lakas, pag-asa at gabay. Ang pagkalat ng Islam ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay parang isang buto na itinanim sa tigang na lupa, na dahan-dahang naguugat at lumalaki sa kabila ng matinding init at kawalan ng tubig. Ang mga caravan na naglalakbay sa disyerto na dating nagdadala lamang ng mga kalakal ay nagsimula na ring magdala ng mga bagong ideya. Ang mga kwento tungkol sa propeta sa Mecca at ang kanyang mensahe ng pagkakaisa at pagsamba sa iisang Diyos ay unti-unting kumalat sa iba't ibang tribo. Dahil sa patuloy na panganib sa Mecca, isang mahalagang desisyon ang ginawa. Noong taong 622, pinangunahan ni Propeta Muhammad ang kanyang mga tagasunod sa isang paglalakbay patungo sa Hilaga, sa isang lungsod na noon ay kilala bilang Yathrib. Ang paglalakbay na ito, na tinawag na hijra o paglipat, ay isang napakahalagang yugto sa kasaysayan ng Islam. Ito ang naging simula ng kalendaryong Islamiko at ang pundasyon ng unang komunidad ng mga Muslim. Sa pagdating nila, ang lungsod ng Yathrib ay pinalitan ng pangalan at naging Madinat an-Nabi, ang lungsod ng propeta o Medina. Dito, sa ilalim ng pamumuno ni Propeta Muhammad, na itatag ang unang estado ng Islam, binuo niya ang saligang batas ng Medina, isang kasunduang nagbuklod sa iba't ibang grupo sa lungsod, mga Muslim, Hudyo at iba pang tribo, sa ilalim ng isang komunidad na may paggalang at kooperasyon. Dito unang narinig ang adhan o ang panawagan sa pagdarasal na umalingaw-ngaw mula sa unang masjid. Mula sa Medina, ang impluensya ng Islam ay patuloy na lumaganap. Ang mga mensahe ng Quran na maingat na isinusulat sa mga piraso ng balat, dahon ng palma at buto ay nagsilbing gabay sa lumalaking komunidad. Ang mga prinsipyo ng katarungan, pagkakapantay-pantay at pagmamalasakit sa kapwa ay naging pundasyon ng kanilang lipunan.
Bagamat may mga labanang naganap sa pagitan ng mga Muslim sa Medina at ng mga taga-Mecca, ang ultimong layunin ay palaging ang pagpapalaganap ng kapayapaan. Sa loob lamang ng ilang taon, ang dating maliliit na grupo ng mga mananampalataya ay naging isang malakas na puwersa na nagkakaisa sa ilalim ng iisang pananampalataya. Noong taong 630, matagumpay na bumalik si Propeta Muhammad sa Mecca, hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang lider na nag-aalok ng kapatawaran. Ang Kaaba ay nilinis mula sa mga idolo at muling itinalaga para sa pagsamba sa iisang Diyos, si Allah, tulad ng orihinal na layunin nito noong panahon ni Propeta Abraham. Sa pagpanaw ni Propeta Muhammad noong 632, ang buong Arabian Peninsula ay halos nagkakaisa na sa ilalim ng bandila ng Islam. Ang apoy na sinindihan sa kuweba ng Hira ay naging isang maliwanag na sulo. Ang mga sumunod na lider, ang mga kalif, ay nagpatuloy sa pagpapalaganap ng mensahe. Mula sa disyerto ng Arabia, kumalat ang Islam sa Persia, sa Byzantium, sa North Africa, at hanggang sa Espanya, sa Kanluran at India, sa silangan. Ang simpleng mensahe ng pagsuko sa Diyos, na unang ibinulong sa isang kuweba, ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Nagdala ng bagong sibilisasyon, kaalaman sa agham, sining at kultura. Ito ang kwento ng pagsisimula ng Islam, isang paglalakbay ng pananampalataya, katatagan at pagbabago na patuloy na humuhubog sa mundo hanggang sa araw na ito. Alam mo ba na sa loob lamang ng isang siglo matapos pumanaw si Propeta Muhammad, ang Islam ay lumawak mula sa disyerto ng Arabia hanggang sa mga hangganan ng India at Espanya? Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga pananakop, kundi tungkol sa pagsilang ng isang sibilisasyong magbabago sa takbo ng mundo. Halina't balikan natin ang isa sa pinakamabilis at pinakamakabuluhang paglawak ng isang kabihasnan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Muhammad noong taong 632, ang komunidad ng mga Muslim o ang Ummah ay naharap sa isang malaking hamon. Sino ang magpapatuloy ng kanyang pamumuno? Dito nagsimula ang panahon ng Rashidun Caliphate o ang rightly guided caliphs. Ang unang apat na caliph, sina Abu Bakr, Umar, Uthman at Ali, ay hindi lamang mga lider politikal, kundi mga kasamahan mismo ng propeta. Sila ang nagpatuloy ng kanyang misyon at pinangunahan ang mga unang yugto ng pagpapalawak ng Islam. Sa ilalim ni Caliph Abu Bakr, ang mga tribong Arabo na dating watak-watak ay pinag-isa sa ilalim ng iisang bandila. Ang enerhiyang ito ay mabilis na kumalat palabas ng Arabian Peninsula. Isipin nyo na lang, ang dalawang pinakamalaking imperyo noong panahong iyon, ang Byzantine Empire sa Kanluran at ang Sasanian Empire sa silangan, ay parehong humina dahil sa mahabang panahon ng digmaan sa pagitan nila. Ito ang nagbigay daan sa mga hukbong Muslim, na puno ng pananampalataya at determinasyon, na mabilis na makapasok sa kanilang mga teritoryo. Sa pamumuno ni Caliph Umar, nasakop ang Jerusalem, isang banal na lungsod para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. Ngunit ang pagsakop na ito ay kakaiba. Ayon sa kasaysayan, si Caliph Umar mismo ang pumasok sa lungsod ng mapayapa, iginalang ang mga simbahan at tiniyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang Syria, Palestine at Egypt ay sumunod na napasailalim sa pamamahala ng mga Muslim. Sa silangan naman, unti-unting bumagsak ang makapangyarihang Sasanian Empire ng Persia. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang teritoryo ng Islam ay lumawak ng libo-libong kilometro. Ang mabilis na paglawak na ito ay nagpatuloy sa ilalim ng Umayyad Caliphate na pumalit sa Rashidun. Itinatag nila ang kanilang kabisera sa Damascus, Syria. Mula roon ang kanilang impluensya ay umabot sa buong North Africa, tinawid ang Strait of Gibraltar at pumasok sa Iberian Peninsula, na ngayon ay Espanya at Portugal. Tinawag nila itong Al-Andalus. Sa silangan, ang kanilang mga hukbo ay umabot hanggang sa mga lambak ng Indus River na bahagi na ngayon ng Pakistan. Pero teka, paano nangyari ang lahat ng ito? Maraming dahilan. Bukod sa kahinaan ng mga katabing imperyo, marami sa mga nasakop na populasyon ay hindi na masaya sa kanilang mga dating pinuno. Ang mga Muslim
ay madalas na nag-aalok ng mas mababang buwis at mas malaking kalayaan sa relihiyon para sa mga people of the book, mga Kristiyano at Hudyo, kumpara sa kanilang mga dating pinuno. Ang mensahe ng Islam na simple at direktang nagsasabi ng kaisahan ng Diyos at pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao ay naging kaakit-akit din sa marami. Ngunit ang paglawak na ito ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Kasabay nito ang pagsisimula ng isang pambihirang cultural explosion, ang Islamic Golden Age. Habang ang Europa ay nasa tinatawag na Dark Ages, ang mundo ng Islam ay nagliliwanag. Nang ilipat ng sumunod na dinastiya, ang mga Abbasid, ang kabisera sa isang bagong lungsod na tinawag na Baghdad noong taong 762, ito ay naging sentro ng kaalaman sa buong mundo. Itinatag sa Baghdad ang House of Wisdom o Bait al-Hikmah. Ito ay hindi lang isang aklatan kundi isang universidad, translation center, and research institute na pinagsama-sama. Dito, ang mga Muslim, Kristiyano at Hudyo na iskolar ay nagtulungan upang isalin sa Arabic ang mga dakilang akda ng Greece, Persia at India. Ang mga gawa ni na Aristotle, Plato at Euclid na nawala sa Europa ay naisalba at pinag-aralan dito. Kung wala ang mga pagsasaling ito, marahil ay tuluyan nang nawala ang karamihan sa kaalaman ng sinaunang mundo. Pero hindi lang sila basta nagsalin. Dinagdagan nila ito ng sarili nilang mga tuklas. Sa matematika, ipinakilala nila ang sistema ng Arabic numerals na sa totoo lang ay nagmula sa India, kasama na ang konsepto ng zero. Binago nito ang lahat mula sa kalakalan hanggang sa engineering. Ang salitang algebra mismo ay mula sa pamagat ng libro ng isang Persian mathematician na si Al-Khwarizmi, ang Al-Jabr. Sa larangan ng medisina, ang mga ospital sa mundo ng Islam ay mas advanced kaysa saan man. Mayroon silang mga surgical ward, parmasya, at maging mga psychiatric ward. Ang aklat na The Canon of Medicine ni Ibn Sina o Avicenna sa kanluran ay naging standard medical textbook sa Europa sa loob ng 600 taon. Sa astronomiya, pinangalanan ng mga Muslim na astronomo ang daan-daang bituin, tulad ng Aldebaran at Betelgeuse. Nagtayo sila ng mga observatoryo para pag-aralan ang galaw ng mga planeta at buwan, na mahalaga para matukoy ang tamang oras ng pagdarasal at ang simula ng Ramadan. Ang sining at arkitektura ay yumabong din dahil sa pag-iwas sa paglalarawan ng mga tao at hayop sa relihiyosong sining. Naging perpekto ng mga Muslim artist ang geometric patterns, floral designs na tinatawag na arabesque. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli!